Guys, ngayon ako ipapakita sa inyo na yung gulong nilalagyan namin ng sprocket. Pinapalitan namin ng sprocket kasi yung guma niyang sprocket ng kapatid ko ay halos matulis na yung dulo at parang bumibitaw na yung kadena. Kaya namin papalitan. At yung sprocket na ikakapit namin sa motor na kapatid ay 36 teeth. Okay guys, sama lang ulit kayo sa akin sa video ito. At sana'y mayroon kayong matututunan sa aming gagawin na pagpapalit ng sprocket sa gulong. Paano ito palitan. Okay guys, simulan na natin. Mag-intro muna tayo. Ganyan lang pagtanggal guys ng sprocket kung kayong papalit ng sprocket. Madali lamang basta kailangan lang talaga ay pupupukin mo para lumuwag yung mga tornilyo. Ganyan namin binabaklas yung sprocket kapag kami magpapalit. Ayan, gagamit kayo ng T-wrench. Di 12 ang gagamitin niyo na... Hindi, 13 itong ginamit. 13. Ito naman di 12 na sakit. May pinagamitan tayo niyan. Ito naman, ginamit ng kapatid ko ay 13. Kasi 13 ang tornilyo. 13 na tornilyo. Yung ulo ng tornilyo. Size 13 na sakit. Ikakabit mo sa... Ang ginamit natin dito ay yung socket na pwede sa ratchet. Pwede sa ratchet kakabit. Ayan. Yung binili ko kasi na PEs yung pwede masaksakan ng socket. Kaya kikita nyo yung iniikot ko. Para matanggal yung... Kasi ang papalit naming sprocket, ito. Ganitong klase. Ganitong sprocket ang gagamitin namin. Sa palagay nyo guys, maganda ba ang sprocket na ito? Kayo makapagsasabi guys. Goods na goods pa lang sprocket na ganyan. Ang sprocket guys, kapag nakakabit sa yung motor, yan yung tumutulong para paandarin yung gulong sa likod gamit ang kadena. Kaya tayo may tatawag natin drive chain. Tapos yung kadena na yun ay nakakabit mismo sa front sprocket. Yung front sprocket yun yung maliit na sprocket nakakabit sa makina. Yan. Tapos pag umikot yung harapan na sprocket, pati itong gulong sa likod iikot din sa pamamagitan ng sprocket na ito. So, natanggal na yung tornilyo. Tatanggalin na yung... kita nyo na po ito guys, medyo malaki-laki na ang problema ng aking sprocket. Tumutulis na siya. Kung ganyan yung ano niya, yung kadena, kaya pwedeng matanggal yung kadena sa kapag maluwag yung kadena. Ayun na siya, medyo ang pangit na nung layo nung ano. At saka yung tulis Yung ipin. Ipin nung sprocket, paharap na. Kasi kakahatak nung kadena, kaya nagiging ganyan yung ipin. So, kaya bumibigay na rin siya.
Kaya nahihirapan yung sa takbo at saka sa pag inatras mo to, may maririnig ka at saka mahirap i-atras yung buto kapag ganito ka, ano na yung sprocket. Pag ganyan na yung sprocket niya, medyo lumalayo na makaharap na doon sa Tumutulis na siya kumbaga. tumutulis na. At saka lumalayo na. Kung nakikita niyo, no, hindi sa pantay yung ipin. Nakaganon na. Nakapaharap na dito. Sa kaliwa. Nakapakaliwa na kaya hindi na siya. Hindi na maayos yung takbo. Kapag iaatas mo yung motor, parang nahirapan kaya atras kasi nakaning sprocket. Hindi magre-release pag ganun dahil nandun nakaharap sa kabila. Tama? Okay. Papalitan na natin ng bagong sprocket. Bagong bili po ito. Para hindi gumakasya sa saklan yan. Ay, kita sakto ko lang yung settings na. Palit pala butas niyan. Honda Dream ang ginamit ko kasi dito dati. Ngayon Honda Dream pa rin ang binili ko. Pero yung binili naman natin sa akin ng Sobrang liit. Yun ang mahatak sa akin. Nasave na ko. Kaya hindi na. Pwede natin itong bawasan ng ano lang. Kaperanggot lang na bawas sa pabawas na naman ako. Nababawasan mo? Oo, wala akong magagawa. Magpapawas tayo mga kaibigan. Medyo pagkakawa tayo ng fireworks ngayon mga kaibigan. Bawasan yung mga party na to kasi para pumasok yung pumasok yung sprocket. Binabawasan lang natin guys yung mga para pumasok yung sprocket. Lalagay ko si may kaklase ko ulit na magbibigay ulit ng sprocket. Yung nagagamit pa. Tsaka baterya na na luma. Alam ko gagana pa yun. Okay, binabawasan natin para magkasya yung sprocket. Saka nga pala mga kaibigan, kaya ko ito binabawasan na hindi sila pantay, hindi sa sakto. Galing kasi itong motor na to sa Honda Dream na talaga na kapares na sa pag nagbibili ng pyesa. Ang binili ko kasi dito na plunger is pang Honda XRM na Sonic. Kaya tignan nyo, kinonvert ko sa meron na siyang Rotor disc brake. Oo. Yun, hindi magkasya dahil pinagpapapalit-palit ko yung pyesa kaya ganyan. Okay guys. Babawasan lang natin. Wow! Buti lang di lumipad. Natanggal lang ito kasi. Wait na ha. Medyo higpitan pa po niya eh. Natanggal. Buti na lang hindi lumipad. Kung lumipad dyan. Iwas.
Siya nga pala guys, halos pares kami ng kapatid ko ng motor. Pares Rakal 100. Sa kanya kulay pula. Sa akin naman ay blue. Ang importante tumatakbo, alaga lang sa langis. Oh, alaga sa langis guys. Tsaka properly maintained. Kung iniisip ninyo kung bakit ganito ang motor namin, gusto namin ng tip eh. At saka ayaw namin masyadong rat-rat. Ayaw namin gumamit ng 125cc pero meron ka ng 125cc dito na motor, hindi ko lang ginagawa. Meron po kami. Ito po. Yan. Meron po kami ito. Gusto namin gawin at paganahin at patakpuin muli. Pero kasi mahirap preno niyan, ganyan na radar. Kapag mabilis, mahirap mag-preno ang likod ng dahil may ilang preno. Ito po ay Dadaksan po namin ang preno niyan. SYM Radar 125. Hindi nabawasan po namin yung ano. Right now, kailangan natin siyang may lagay ng maayos. Yung lapat na hindi, ito hindi pa ito lapat. Magbabukas pa tayo konti pa. Konti pa. Kailangan lapat na lapat. Wow! Tanggal ulit. Oh my God. Ang Shopee na pyesa, mga tools, walang kwenta. Di ba, Joke lang, huwag po kayo mag-adit. Talaga na tsempuhan lang. Natanggal pa po yung ano eh. Natanggal po isang disc, yung cutting disc. Bayan. Tanggal kabit ako, tanggal kabit. My goodness. I already have these tools. Okay. Nakabit pa po yung cutting disc. Kita na rin natin din dito, baka mamaya umano na naman. Kailangan may kabit lahat ng ano, mapaikot ulit. Kasi minsan matatanggal pa yan. Baka lumuwag na ako. Bubukas pa tayo ng mga ano. Yung dalawa pa lang, hindi pa makagawa. Now, let's try again.
Kailangan tama ano yung may kakabit, swak na swak. Lapat na ba? Ay, bawas na, ano? Ikaw, sumobra-sobra na mabawas ha. Ayan, wala na siyang ano, wala nang panag. Yun. Swak na siya. Gawin na natin, lalagyan na lang natin ng tornilyo. Ah, isa pa, yung mga lagnat na may nilalagay ako sa tornilyo, ganito kasi siyang tornilyo. Yan ang kinakabit. Eh kaso yung lock washer ay piping-pipi na. So, you need to, kailangan mo ng dalawang plies, ganyan yun isa. Para lumabas yung ganun, yung ano niya, yung Pinakadulong. para mag-lock ulit siya dun sa bagong ikakabit natin na sprocket. Okay guys, ganyan lang ang pagpapalit. Madali lang naman. Yan, nalagay ulit natin ganyan. Ganun ulit yung isang ikakabit natin ulit. Gaganon ulit natin yung lock washer. Kumbaga ilalabas yung dulo. Kailangan kong sikipan mamaya. Yun, ito pa. Bali, 4 na tornilyo po yan. Oops. Kulang. Another ulit na ano, tornilyo. Then, isang tornilyo na lang. Then pwede nang Last sikipan. one. Okay. Ilabas yung dulo. Okay na to. Okay. So, ito yung luma. Nakatanggal na yung luma. Hindi ko sensor. Libag sa kiluma. Okay. Mag-iigpit na yan. Tabi muna yung mga hindi na kailangan ng tubig. Hindi tayo... Ito yung mga kinailangan na tools eh. Yung Double. martilyo. Ngayon, igpitan na natin. Guys, lagi kong sinasabi sa inyo na properly maintained sa gulong, properly maintained ang yung motor, pati makina ay properly maintained. Kasi kung pag wala maintenance sa yung motor, sigurado kung gusto mong makakit ng puntok, hirapan ka nang hindi makakit ng bundok. Well, not properly maintained lang yung motor. Kaya kailangan properly maintained. Gulong man yan, shock absorber, o kahit yung mga makina, kailangan properly maintained. Guys, pengen naman pong star. O sabi ng kapatid ko, pengi daw star. Medyo siya yung sumisikip na at may kakabit na niya. Kapag ginawa namin tong isang motor, mga guys, tutulungan ulit ako ng kapatid kong gagawin yung isang motor. Sana gumana, mapagana namin tong SYM Radar X ko. Ibibideo rin namin yun para makita rin nyo kung ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamit nito, anong gamit niyan. Yung bawat pyesa ni kakabit ko doon. Okay, siskipan na natin.
sa ngayon masikip, pero mamaya kailangan natin sikipan ng gusto. Ngayon, inaapakan ko to dito kasi wala ko sabi ng mapakita pa. Mauoblong ang gulong. Guys, alam mo po yun. Pag hindi pantay, nauoblong ang gulong. Kumuha kong panggalang na kahoy para makalangan ng gulong, para pag tinatakan ko yung gulong at mag-iikot ako, hindi mo oblong basta-basta. Nakaka-oblong kasi ng gulong yun. Nakakaoblong talaga ng gulong yun eh. Inaapakan. Bali, ang motor pa pala ng sa isa kong kapatid ay SYM. SYM na bonus 110. Yung 10 lang dinagdag na sisi sa amin. Pero magandang takbo yun. Guys, ang SYM. Isa sa motor namin ay 100cc lang. Yung sa nabili ng kapatid namin isa ay 110cc. So, mas mabilis ang konti yun. Kung mahilig mag-rat-rat ng takbo, alam na alam ang takbo nun. Maganda po yun kasi ang magandang hatak ko nung ganun na motor ng kapatid ko. Nung isa ko po pong kapatid. Pero ano rin nun, sa ganun din po, ganito lang din po ang maintenance, pares lang po. Kailangan change oil. Then, regular maintenance talaga rin. Halos same na same. Sa mga riders na kagaya namin, binabati namin kayo. Magandang gabi. Sa mga nagbabiyahe po dyan, Lalamove Riders, mga yung sa Nangka, tambayers po dyan. Shout out po sa inyo. Okay na po, naikabot na po namin to. So, salamat po sa inyong panonood mga kaibigan. Sa muli, Sana yun may natutunan kayo yes, yun. sa pagkabit ng sprocket. O yan, yung script iniisip. Okay lang yun kasi ganun talaga eh. Ganun talaga sa vlog. Dapat kailangan isipin ang sasabihin. Kaya kailangan. Yan mga kaibigan, medyo madumi siya. Lilinisin ko muna bago ilagay sa motor. Huwag niyo na pong panoorin yun. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa mga video po ng aking kapatid. Susunod po kapag may gagawin pa po kami mga pyesa papalitan or ano man sa gagawin namin sa motor, i-video po rin namin sa inyo, ganyan. Tapos kapag lalabas po ako, magbabiyaya ko Lalamove, mga kaibigan, magdadala rin ako camera para i-video rin niya sa inyo. I-share niya sa inyo yung pupuntahan ko. Kung ano yung mga pupuntahan ko na may bagong kalsada or mga ano. Papakita sa inyo. Papakita ko sa inyo. Salamat po. God bless. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga sa mga OFW natin sa iba't ibang karating ng bansa na ng mundo, pang mga kaibigan. Salamat po sa inyo. Okay. Ganun lang ang pagkabit ng sprocket ng ganung klase na motor. Gagaya rin ng aking motor. Ganun lang din po ang pagkabit. At wala nang iba doon, kundi ganun lang po. May binawasan po kami. Pero pag magkakabit kayo, talagang kailangan kompleto tayo ng tools sa pagkabit ng sprocket. Kasi mahalagang parte po ng motor yan para umandar ang isang motor. Okay guys, kung kayo bago pa lamang sa aking channel, just click follow sa aking Facebook account and click subscribe sa aking YouTube account. Okay guys, para sa inyo, ako ay nagsasabing God is good all the time. All the time, God is good. Yes, guys, ride safe, ingat. God bless.